At sa punto ito, makakausap naman natin si Attorney Raul Lambino, isa sa mga legal counsel ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Attorney Lambino, magandang tanghali. Si Pia Arcangel po ito. Magandang tanghali, Pia, at kay Rafi at sa ating mga kababayan. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Attorney. Attorney, nasa veterans po ba kayo ngayon? Lalabas ko lang kanina lang, Pia. Okay. Una-una, Attorney, kamustahin po namin si Congressman Arroyo, yung kanyang disposisyon. Sabi kanina ni Congressman Suarez, nung siya po ay bumisita, hindi pa naman daw naghahanda para sa kanyang pag-alis si dating Pangulong Arroyo. Wala pa naman siyang paghahanda na siya ay makalabas. Hihintayin natin yung release order ng korte na ma-serve sa Philippine National Police na sila ang may kustodiya sa dating Pangulo at maghihintay tayo sa magiging kautusan ng pamahalaan ng Philippine National Police tungkol din sa paglabas ni dating Pangulong Arroyo. Pero Attorney, ito nga po yung release order, kapipirma lamang no, sa Pasay RTC. So anytime pwede na siyang i-serve no, o dalhin dyan sa VMMC. Sino po ba ang tatanggap doon sa release order? Yung release order is serve yan sa Philippine National Police. No? Kasi sila yung may kustodiya sa dating Pangulo. So ang pamunuan naman ng Philippine National Police ngayon sa krame, sila ang magbibigay ng clearance para ang dating Pangulo ay tuluyan nang mapayagang makalaya sa kanyang detention facility. Sa ngayon po ba, sino ang kasama ng dating Pangulo sa VMMC? Kanina, nung bago ako umalis, ay naroroon si Congressman Mikey at ang kanyang chief of staff, si dating Secretary Len Horn. So, sila yung mga nandoon. Okay. At nakita ko nga si Congressman Danny Suarez naroon. Yung kanyang lead counsel, si Atty. Benji Santos, naroon. Si Attorney Mike Arroyo, hindi pa po nakakarating sa VMMC? Hindi ko siya nakita kanina, Pia. At kung siya dumating na rin. Pero Attorney, napag-usapan po ba ninyo na kung saan ho dediretso si Congresswoman Arroyo sakaling ma-serve na po itong release order? Wala naman akong alam na ibang pupuntahan niya kung hindi sa kanyang tahanan sa Labis na Quezon City. May alam po ba kayo kung may balak pa rin siyang humiling sa korte na makapag-abroad para makapagpatingin sa doktor sa ibang bansa? Well, ang sabi nga natin ay kahit na ikaw ay may kaso o walang kaso, kung mamarapatin kung ikaw ay makapunta sa ibang bansa o makapagpagamot sa ibang bansa, ito ay karapatan ng isang mamamayang Pilipino. Hindi ko masabi sa ngayon kung yan ay kasama sa kanilang plano ng pagpagamot sa ibang bansa. Ang kalimbanan nito, Pia, yan ay karapatan nating lahat. At kung kanino at kung saan tayo magpapagamot ay karapatan din ng bawat nilalang yan. At hindi na natin pwedeng ipagkait dyan sa isang tao. Maliban na lamang kung meron siya mga kinakaharap na mga usapin, ay kailangan kumuha muna ng pahintulot sa mga otoridad, sa mga korte na kung saan may nakabimpin na mga kaso upang siya ang isang tao mapayagang makapunta sa ibang bansa. Pero Attorney, maaari po ba namin malaman yung kanyang present medical condition? Well, katulad ng obserbasyon natin, hindi naman tayo eksperto, hindi naman tayo doktor, pero nakita natin yung kanyang kalagayan sa ngayon kumpara nung nakaraang taon ay hindi ko nakikita yung yung ini-expect ng isang tao na siya ay magaling na, siya ay walang karamdaman. Sa tingin ko ay kinakailangan matignan talaga siya ng dalubhasa at masabi yung totoong kalagayan niya sa ngayon. Ang mahirap kasi kung hindi siya makakapagpatingin sa nakakaintindi na kanyang karamdaman ay lalong maghihirap yung kanyang kalusugan. So kumbaga, wala po kayong nakitang improvement sa kanyang pananatili dyan sa VMMC? Wala akong nakitang improvement, Pia, sa katotohan. Sa tingin ko ay mas lalong hindi naging maganda yung kanyang physical na kaanyuan, ang kanyang kalusugan, kumpara nung siya ay hindi pa ikinulong sa VMMC sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Alright. Attorney, panghuli na lamang po, no? Natanggap niyo na po ba yung hold departure order ng First Division ng Sandigan Bayan? Well, yung hold departure order naman kasi kahit na wala kaming matanggap dyan ay hindi naman
mahalaga yan na matanggap okay. namin bago maging epektibo yan. Kasi ang full departure order, ito ay ini-issue ng korte sa Bureau of Immigration na sila yung may kapangyarihan kung sino ang papayagang alabas o makapasok sa ating bansa. So, yun ay direktiba ng korte sa Bureau of Immigration at nire-respeto namin yung kautusan na nanggagaling sa korte na gano'n dahil normal naman yan, mga proseso na yan. Ako, ang isang tao ay may kinakaharap na usaping kriminal, ay nag-i-issue nga ang korte ng ganyang kautusan upang sa gano'n ay hindi makalabas ng bansa ang isang nasasaktan at mawawalan ng jurisdiction ng ating mga korte sa kanyang katauhan. Alright, maraming salamat po, Attorney Raul Lambino, isa po sa mga legal counsel ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Maraming salamat, Pia, at magandang tanghali po sa atin.